Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga player na may Hall of Fame legacy na ngunit wala pa ring singsing ay si James Harden. Iba nga ang galing ng prime Harden noon. He was Luka Doncic before Luka Doncic. Ganun pa man ang batikos nga sa kanya ng mga fans ay bumabagsak ang kanyang performance tuwing playoffs na, habang si Luka naman ay umaangat pa ito. Ngunit to stay na playoff choker si Harden ay debatable nga ito dahil may mga extremely bad games nga siya, but at the same time ay may mga great games din naman siya. Kung hindi niya lang nga nakasagupa ang Warriors na may KD noon, posibleng may singsing na sila ni Chris Paul ngayon. Naipwersa niya nga ang team na ito sa Game 7, also leading by 15 points sa second half bago sila nag-choke at nagmintis na magkakasunod na 3 points. Ngunit sa series ngayon ng Clippers at ng Mavs, may pagkakataon nga siya na maging ang X-Factor. Kung maglalaro nga si Kawhi Leonard ay third option lamang sa opensa si James Harden. At ang ibig sabihin nito, Harden will be defended by the third best perimeter player of the opposing team. Noon nga ang buong scouting report ng kabilang team ay take away the ball from Harden's hands. Di baling nang patirahin mo ng open 3-point sila Tucker at Gordon sa corner. Wag lang nga makakuha ng rhythm si Harden para sa kanyang step back jumper. Sandamakbak na double team at blitz nga ang kanyang natatanggap noon. Ngunit ngayon nga as the third option ay hindi na siya dedepensahan ng best perimeter defender ng kabilang team. No double teams, no blitz. Mas gugustuhin nga ng Mavs na mag one-on-one si Harden kaysa kay Kawhi at Paul George. Of course, Harden is not the same, ngunit all-star caliber pa din nga siya. At may pagkakataon siya ngayon na patunayan na hindi siya choker tuwing playoffs. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang patuloy naman ang pagsalita ng Denver Nuggets head coach Mike Malone, sa isang interview ay sinabi niya nga na pagdating ng Sabado ay may 15 teams na gustong kunin kung ano man ang meron sila, at yan nga daw ang championship trophy. Magsisimula umano ang lahat ng ito sa gutom na team ng Lakers na inis sa kanila dahil tinalo nila ito ng 8 magkakasunod na beses. Of course, sa mga fans nga ng Lakers ay nag-react nga sa comment section na palagi na lang nga daw binabanggit ni Coach Mike Malone ang kanilang 8 straight wins laban sa Lakers, habang kanilang superstar Nikola Jokic ay sinasabi nga na kung pwede nga daw ay wag na itong pag-usapan dahil nasa nakaraan na nga daw ito at 0-0 na nga daw ngayon ang tapatan. So very interesting nga mga kaibigan. Sinusubukan nga ni Jokic na ibahin ng narrative habang ang kanilang coach naman ang nagsasalita sa media tungkol dito. So bukas na nga magkakaalaman sa Game 1. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na gumawa ng prediction si Draymond Green sa kanyang podcast at sinabi na una nga daw sa lahat ay tama ang sinabi ni Paul Reed na mas madaling series ang Knicks kung ikukumpara mo ito sa Boston Celtics, at sa palagay niya nga daw ay tatalunin ni Joel Embiid at ng 7th seed Philadelphia 76ers ang number 2 seed sa East New York Knicks sa first round ng playoffs. Sang-ayon ba kayo sa 4-time champion?